Ang kwento ay nagsisimula sa isang malawak at madilim na silid. Isang binata ang naglalakad sa napakahabang pasilyo habang nag-iiwan ng isang mahiwagang bakas ng aura. Biglang lumapag sa harap niya ang isang nakakatakot na halimaw na may kambal na sungay at pulang-pulang mga mata. Ngunit hindi man lang siya nabahala sa itsura ng nilalang. Ang halimaw ay umatungal at ipinakita ang mga pangil nito, tila nais kagatin ang kanyang katawan. Ilang patong ng magic circle ang lumitaw sa langit, at isang kidlat ang tumama sa lugar na nasa gitna ng kagubatan. Sinimulan ng binata ang kanyang orasyon, at isang magic circle ang lumitaw sa lupa. Ipinasok niya ang kanyang kamay dito at inutos na gawing yelo ang mundo. Itinaas niya ang yelo sa kanyang palad at tinawag ang makapangyarihang ice spirit. Pagkatapos ng kanyang orasyon, isang malawakang ice spell ang kumalat, at ang buong silid ay nagsimulang magyelo. Napahinto ang halimaw sa paggalaw at napahimutok ng maramdaman ang bigat ng makapangyarihang spell. Ang Marangel na ice spirit na kanyang tinawag ay huminga ng malamig na hininga na tuluyang nagyelo sa halimaw. Ang kumpiyansadong binata ay nakatayo ng elegante sa kanyang magic circle habang pinapanood ang mga kaganapan. Ang ating pangunahing karakter, si Hale, ay ang ikatlong anak ng kilalang Shin family. Ang pamilyang Shin ang nangungunang magic family sa Korea. Sinimulan ni Hale ang kanyang salaysay kung paano siya itinuturing na isang natatanging talento sa kanilang pamilya na puno ng mga henyo, hanggang sa nagkaroon ng isang insidente sa isang study room sa mansyon ng pamilya Shin. Ang ama ni Hale ay naghahanda ng kanyang pag-iisip para sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Sinabi ng binata sa kanyang ama na nauunawaan niya ang kanyang responsibilidad at idineklara na magbibigay siya ng mga resulta na karapat-dapat sa pangalan ng pamilya Shin. Buo ang loob ni Hale na nagsabing magtatapos siya sa tuktok ng Obelisk Academy at magiging pinakamahusay na salamangkero sa mundo na manggaguna sa kanilang pamilya. Pinuri ng kanyang ama ang kanyang talento at sinabi na higit siyang magaling kaysa sa kanyang mga kapatid. Hinimok siyang marating ang rurok ng Al-Magic at patunayan ang kanyang sarili. Nangako si Hale na hindi siya mabibigo. Patuloy niyang ikinwento kung paano niya balak maging pinakamahusay na salamangkero sa mundo at malampasan ang lahat, kabilang ang kanyang ama. 2 taon ang lumipas, sa isang silid-aralan sa prestihiyosong Obelisk Academy of Magic, isang guro ang nag-utos sa mga sophomore na magtipon. Sinabi nitong magkakaroon sila ng practical exam. Tinawag ng guro ang isang estudyanteng mukhang ahas na nagngangalang Big Sahak. Sinabihan niya si Sahak na huwag kabahan at gawin ang pagsusulit gaya ng nakagawian. Ang pilyong binata ay nagbiro na walang dahilan para kabahan dahil nakatakda na ang pinakamababang ranggo. Tinawag ni Sahak si Hale na isang talunan na hindi marunong gumamit ng simpleng mahika. Patuloy niyang iniinsulto si Hale na nasa lugar ngunit hindi ito apektado. Ang ating bida ay nagsimulang magmuni-muni kung paano naging bihira at mahalaga ang mga mago sa kanilang panahon, para bang siya ay isang matandang ermitanyo. Inutusan ng guro si Sahak na simulan ang praktikal na pagsusulit. 2 nilalang na parang lobo ang lumitaw, at si Sahak ay naglabas ng kanyang magic board. Pinakawalan niya ang isang fireball spell sa mga halimaw at napuksa ang mga ito. Idineklara ng guro na nalampasan niya ang pagsusulit sa pagpuksa ng halimaw sa takdang oras. Pagkatapos makapasa, sinabi ni Sahak ng may kay-abangan na madali lang ito, kasabay ng pang-iinsulto kay Hale. Patuloy na inilalahad ng ating bida kung paano umunlad ang modernong mahika kasabay ng pagpapakilala ng Al. Lahat ng modernong mago ay may naka-implant na Al chip sa kanilang katawan, na nagpapahintulot sa kanilang mag-cast ng mga spell ng walang komplikadong incantation. Ngunit hindi angkop dito ang ating pangunahing tauhan. Idineklara ng guro na si Hale na ang susunod. Nagsimula ang pagsusulit at 2 halimaw ang lumitaw. Sinimulan ni Hale ang kanyang spell ng dahan-dahan, katulad ng isang lumang mago. Tumalon ang halimaw sa kanya habang nag-chant siya, na nakaabala sa kanyang ginagawa. Sinimulan siyang pagtawanan ni Sahak, kasabay ng iba pang estudyante, at tinawag siyang talunan. Sinabi ni Sahak kay Hale na kilalanin niya ang kanyang lugar dahil hindi siya angkop para sa mahika. Matapos ang magulong pagsusulit, bumagsak si Hale sa kanyang mga tuhod, bagsak ang loob. Idineklara ng guro ang kanyang pagkabigo dahil lumampas na siya sa oras ng pagsusulit. Nagpatuloy ang pagtawa ng ibang estudyante sa kawawang si Hale, ngunit lihim siyang masaya dahil bumilis ang kanyang incantation mula sa dati.
Naisip ni Hale kung paano nawala ang pag-asa ng kanyang ama sa kanya nang ideklarang hindi siya angkop para sa Al. Pinadala ng kanyang ama ang gamot upang sirain ang Mona Circle sa kanyang puso, ngunit hindi sumuko si Hale sa kanyang mga pangarap. Nagpasya siyang pag-aralan ang tradisyonal na mahika na ngayon ay laos na at makikita lamang sa mga libro. Sa kanyang silid, napansin niyang nauubusan na siya ng espasyo para sa mga libro at naisip niyang gawing e-book ang mga lumang libro. Napansin niya ang kakaibang libro sa kanyang mesa at sinubukang alalahanin kung paano niya ito nakuha. Kinuha ni Hale ang libro at binuksan ito. Habang binabasa niya ang libro, napansin niyang ito ay luma ngunit mukhang mahal at magarbo. Pinuna niya ang pangit na sulat kamay at napansin ang pamilyar na pangalan na si Rey Bibo, ang unang dakilang mago ng sangkatauhan. Si Rey Bibo Now ang unang emperador ng Magus Empire of Bono at tagapaglikha ng lahat ng mahika. Noong bata pa siya, madalas basahin ni Hale ang tungkol sa emperador. Biglang nagliwanag ang librong hawak niya, kaya natarante siya at nagtanong kung ano ang liwanag na iyon. Ang mga pahina ng kumikinang na libro ay nagsimulang mag-flip sa sahig. Narinig niya ang boses ng isang lalaki na nagpakilalang si Rey B. Bateo at sinabing iiwan niya ang libro kay Hale. Napaisip ang ating bida tungkol sa boses na kanyang narinig. Sinimulan niyang ailahad kung paano niya hindi alam na ang pagiging hindi angkop sa Almagic ay isang biyaya. Binalikan niya ang mga kabiguan na naranasan niya noong nakaraan at kung paano niya ito nalampasan. Ang walang kakayahang si Hale ay walang ideya na siya ay mabubuhay muli kinabukasan. Si Hale ay nakaupo ng mag-isa sa silid kainan upang kumain. Isang lalaking may blondeng buhok ang lumapit sa kanyang mesa dala ang kanyang tray ng pagkain. Tinanong siya kung kumakain siya mag-isa, na halatang halata naman. Ang sobrang palakaibigang si Joss Sonnen ay nagkomento tungkol sa pagkain ni Hale habang siya ay naupo upang kumain. Ang ating pangunahing tauhan ay nagbibigay ng kwento tungkol kay Sonnen, na mukhang walang alam ngunit kabilang pala sa nangungunang 10 sa akademya. Isa siyang bihasang tao na naging ikatlong bilog na salamangkero sa edad na 18. Si Sonnen ang tanging tao na maaaring ituring ni Hale na kaibigan sa akademya. Ang relax at kalmadong si Sonnen ay nagsabi kay Hale na magbukas kung siya'y binubuli, ngunit sinabi ni Hale sa kanya ang tungkol sa kakaibang librong nakita niya noong nakaraang araw. Inulit ni Hale ang lahat ng nangyari habang sila ay kumakain. Nagtanong si Sonnen upang maibsan ang kanyang kuryusidad. Sinabi ni Hale na ito ay isang aklat na iniwan ni Rey B. Bateo para sa kanyang tagapagmana, at hindi ito magagamit ng walang parehong konstitusyon tulad niya. Ipinakita ni Sonnen ang interes sa libro at humiling ng pagkakataong buksan ito. Binuksan ni Hale ang libro at sinabi kay Sonnen ang sinasabi ng huling pahina, kailangan niyang mamatay, na nangangahulugan na kailangang lumikha ng isang bilog na mana sa kanyang utak at hindi sa kanyang puso. Tinawag itong biro ni Sonnen dahil sa sanggunian tungkol sa kamatayan at iminungkahi na pag-aralan muna nila ang libro ng magkasama. Sa dormitoryo ng Obelisk Academy, ibinigay ni Hale ang libro kay Sonnen sa kanyang silid. Binasa ni Sonnen ang kondisyon sa pabalat na may kaugnayan sa konstitusyon. Kinuha niya ang libro mula kay Hale at sinubukang buksan ito ngunit hindi niya magawa. Isinauli ni Sonnen ang libro kay Hale at sinabing maaaring ito ay isang spell ng paglalok. Sumuko siya sa pagtatangka, sinabi kay Hale ng magandang gabi, at umalis. Casual na binuksan ni Hale ang libro at nagtaka kung bakit ito madaling bumukas sa kanyang mga kamay. Binuksan niya ang isang blankong pahina sa libro at nagsimulang lumitaw ang mga salita. Isa itong mensahe mula kay Rey Belbao para sa kanyang tagapagmana. Hinuha ni Rey Belbao ang mga kalagayan sa paligid ng tagapagmana dahil tiyak na tumutugma ito sa kondisyon sa pabalat ng libro. Sinabi niya sa kanyang tagapagmana na tanggapin ang kanyang kalooban at maging kanyang disipulo. Ang kondisyon ay kailangang sirain ang mana circle sa kanyang puso at lumikha ng isang mana circle sa kanyang utak bago muling buksan ang libro. Nahulog ang libro sa sahig at muling nagsara. Ang nag-aalalang si Hale ay tinawag itong isang masamang biro dahil ang isipan ay bumabagsak kapag ang mana ay pumasok sa utak, na maaaring magdulot ng kamatayan sa pinakamasamang kaso. Napagpasyahan niyang ang libro ay nagtutulak sa kanya sa mas mabilis na kamatayan at nagdesisyong matulog. Kinabukasan, dinala ni Hale ang libro sa isang instructor at humiling na suriin ito. Nagtaka ang instructor kung ito ay isang sinaunang kasulatan at inikot ang pabalat upang maghanap ng mga pahiwatig. Tinanong ng instructor kung ano ang gusto ni Hale na suriin niya.
Ang ating mausisang bida ay nagsabi na buksan ang libro at tingnan kung ito ay may selyo ng mahika. Nagduda ang instructor kung ano ang ibig sabihin ni Hale sa selyo, at sinabi ni Hale na ito'y isang usap-usapan na kumakalat sa mga estudyante. Pinayuhan siya ng instructor na mag-focus na lang sa kanyang pag-aaral at huwag sa mga chismis. Sinuri ng instructor ang libro. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng libro, at makalipas ang ilang sandali, ibinalik ito kay Hale. Sinabi niya na walang bakas ng mahika sa libro at muling pinaalalahanan si Hale na mag-concentrate sa kanyang pag-aaral sa halip na sa mga kakaibang usap-usapan. Nagpasalamat si Hale at umalis. Habang naglalakad, naisip niya na kahit ang mga taong may mataas na kakayahan sa mahika, tulad ni Sonnen at ang instructor, ay hindi mabuksan ang libro. Lalo nitong pinagtibay ang posibilidad na ang libro ay tunay. Sa silid ni Hale sa gabi, inilagay niya ang libro sa sahig at tinitigan ito. Kinuha niya ang gamot na ipinadala ng kanyang ama, na ginagamit upang sirain ang mana circle. Sinabi ng kanyang ama na sumuko na siya sa mahika at mag-focus na lang sa teorya ng mahika. Ngunit hindi basta-bastang sumusuko si Hale. Kinuha niya ang mga tableta at pinaalala sa sarili na wala siyang mawawala dahil ang kanyang buhay ay palaging nasa bingit. Habang iniisip ang mas mabuting buhay na kanyang ninanais, nilabanan ni Hale ang kanyang takot at ininom ang mga tableta. Inisip niya na baka iyon na ang araw ng kanyang kamatayan. Bigla niyang naramdaman ang matinding sakit, parang nasisira ang kanyang mana circle at ang kanyang puso. Inihambing niya ang sakit sa nararanasan ng isang magician na namamatay. Hawak-hawak ang kanyang dibdib, nagpupumiglas siya sa kirot at sa tila kuryenteng pakiramdam sa kanyang ulo. Sinubukan niya ang isang ipinagbabawal na hamon, ang paikutan ng mana gamit ang kanyang utak. Dahan-dahan niya itong ginawa at napansin na unti-unting nawawala ang sakit. Ang sakit ay napakatindi na naisip niyang ganito siguro ang pakiramdam ng kamatayan. Sa sandaling iyon, pumikit siya at narinig ang isang boses na bumubulong sa kanya. Ang boses ng mana ay umalingaw sa kanyang isipan. Ang mga espiritu ng mana ay sumasayaw at bumubulong habang nagsisimula siyang makipag-isa sa mana. Si Hale, na nasa estado ng kaliwanagan, ay nagtaka kung ang boses na iyon ay nagbibigay sa kanya ng biyaya. Bigla siyang natauhan at natagpo ang nakahiga sa sahig na katabi ang libro. Hawak-hawak ang kanyang dibdib, tumitig siya sa kisame. Naupo siya at nagtanong kung buhay pa siya. Napansin niyang nakabukas na ang libro sa tabi niya, na parang nagbukas ito ng mahiwaga. Kinuha niya ang libro at sinuri ito, at nadiskubre niyang may mga letra na lumilitaw sa isang blankong pahina. Ang boses na naririnig niya ay mas lumino. Binati siya nito dahil natapos niya ang unang hakbang. Sinabi rin ng boses ang pangalan ng libro at idineklara na nagsisimula na ang alamat ng ating bida. Ang aklat ni Edith ay sinusubukang pag-isipan ang sitwasyon, ngunit pinutol siya ng boses bago niya may proseso ang lahat ng nangyayari. Ang transcendent na nilalang na nagsasalita sa pamamagitan ni Edith ay nagsasabi kay Hale na iiwan niya ang lahat ng kanyang mahika sa kanya bilang susunod na henerasyon. Pagkatapos ng mahiwagang sandali, tinawag ng boses si Hale na kanyang alagad, na nagpaiyak sa kanya. Ilang araw ang lumipas, isang guro ang nagtuturo sa mga estudyante sa isang silid-aralan sa Obelisk Academy. Ang hindi masikasong bida, na nagbabasa ng aklat ni Ard, ay napansin ang mga bagong tala sa aklat. Nabighani siya dito at naisip kung gaano niya na-enjoy ang proseso ng pag-aaral. Natuklasan ni Hale na ang aklat ni Edith ay puno ng kaalaman at na ang mana ay may sariling kalooban. Ang mana ay kumikilos bilang lason sa utak dahil nagkakaroon ng sagupaan ng mga kalooban na kalaunan ay sisira sa utak. Napagtanto ni Hale na iba siya dahil ang kalooban ng kanyang utak ay hinaharangan ang kalooban ng mana. Ito ang dahilan kung bakit hindi nasisira ang kanyang utak at nagpapaliwanag din ng kanyang natural na resistensya sa mga alchips na nakakaapekto sa mga tungkulin ng utak. Patuloy siyang nagbabasa hanggang sa biglang tinawag ng guro ang atensyon ng lahat. Sinimulan ng guro ang talakayan tungkol sa midterm evaluation para sa kanilang klase at ipinabatid ang bagong patakaran na idinagdag. Iniisip ni Hale kung ano ang bagong patakaran habang nakatingin siya sa guro dahil sa kuryosidad. Ang guro, na may singkit na mga mata, ay nagpatuloy sa pagsasabi na ang mga estudyanteng hindi makakamit ang pamantayan ay mapapatalsik. Habang binabanggit ang talo ng klase, si Hal, idinagdag ng guro na ang bagong patakaran ay personal na iminungkahi ng pinuno ng pamilya Shin.
Sinabi ni Sahak na panahon na upang alisin ang mga depektibo, habang ang ibang mga estudyante ay nagbubulungan. Patuloy na nagpaparinig ang guro kay Hale, na iniisip naman ang tungkol sa kanyang ama. Sa sumunod na araw, naglalakad ang pangunahing karakter sa mga lansangan at nakakita ng isang art training center. Naisip niya kung gaano kamahal ang paggamit ng pasilidad sa lungsod. Kinuha niya ang kanyang smartphone at nagbayad para sa serbisyo online. Pagkatapos, pumasok si Hale sa training center at sinalubong siya ng attendant sa counter. Humingi siya ng 1 oras sa training facility, at tinanong siya ng attendant kung mag-isa lamang siya. Tumango si Hale at ibinigay ng attendant ang keycard para sa room 14. Dagdag pa ng attendant ang paliwanag kung paano gamitin ang hologram device. Ngunit pinigilan siya ni Hale at sinabi na alam niya kung paano ito gamitin. Kinuha ni Hale ang keycard at pumasok, habang pinanunod siya ng attendant. Bigla niyang nakilala si Hale, ang anak ng marangal na pamilya Shin na itinuturing na hindi karapat-dapat gumamit ng almagic. Sa loob ng silid 14, nag-init si Hale habang nagsisimula ang training simulation. Nagsimula ang hamon ng wolf monsters, at maraming halimaw na lobo ang lumitaw sa paligid ni Hale sa loob ng silid. Tumayo si Hale sa kanyang posisyon upang simulan ang kanyang magic assault, habang sinasabi kung gaano kahirap harapin ang 10 wolf monsters, kahit na mababang antas lang ang mga ito. Ang average na oras ng mga estudyante sa academy upang malampasan ang Wolf Challenge ay 12 minuto at 33 segundo. Napagtanto ni Hale na walang mas mahusay na paraan upang subukan ang kanyang progreso. Simula nang mag-aral siya ng magic kay Edith, inactivate ni Hale ang kanyang bagong mana circle na tinatawag na The Infinity Circle. Habang inaatake ng mga lobo, walang pag-aalinlangan si Hale. Bigla siyang nagpaulan ng tubig upang pigilan ang mga halimaw. Nasabik siya sa kanyang bagong nakuha na kapangyarihan na tinawag niyang, hindi ka panipaniwala. Ito'y hindi ka panipaniwala dahil karamihan sa mga wizard ay nagki-circulate ng kanilang mana circle sa pamamagitan lamang ng kanilang puso upang gumamit ng almagic, ngunit nagawa ni Hale na ikalat ang mana sa buong katawan niya gamit ang kanyang isipan. Narating ni Hale ang sukdulan ng kasiyahan at nagpasalamat siya sa kanyang Infinity Circle dahil napalaya nito ang nasuppress na magic power niya. Inactivate ni Hale ang isang malaking magic circle na nag-iwan sa kanya ng pagkabigla. Ang tinig ng kanyang guro ay muling umalangaw-ngaw, sinasabing huwag siyang magulat sa antas ng kapangyarihang iyon. Sinabi ng tinig na malayo pa ang kanyang tatahakin dahil ang Infinity Circle ay ang pundasyon lamang ng bonus-style magic. Ang anino ng kanyang guro ay lumitaw sa likod niya tulad ng isang anghel na tagapagbantay. Ipinaliwanag nito kung paano ang Bono Magic ay tungkol sa pagkontrol ng magic gamit ang mga imaheng nilikha sa isipan. Ang unang aklat ng Bono-style magic ay tinawag na The Heart's Intent. Inactivate ni Hale ang kanyang unang hakbang at ipinagpatuloy ang simulation battle. Pagkalipas ng 1 oras, lumabas si Hale mula sa simulation center, at pinasalamatan siya ng attendant habang paalis siya. Ngunit mas interesado ang attendant na makauwi na, kaya't kinuha niya ang mga kagamitan upang linisin ang silid 14. Bigla niyang naisip kung paano nag-e-ensayo ang isang fallen genius. Tiningnan niya ang talaan ng oras at nakita ang pinakamahusay na record na si Hale ang may-ari. Natapos ni Hale ang Wolf Challenge sa loob ng 6 na minuto at 37 segundo, 1 oras na katumbas ng antas ng mga pandaigdigang kompetisyon. Sa galit at pagkabigla, sinipa ng galit na attendant ang device, iniisip kung sira na naman ito. Hindi niya matanggap na ang isang itinuturing na hindi karapat-dapat, ay makapagtala ng ganoong record. Samantala, umuwi si Hale na may ngiti sa kanyang mukha, hawak si Edith. Ito ang simula ng isang alamat.